Welcome to our channel. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang seryosong development sa Middle East, ang Israel Operation Rising Lion na nag-strike sa Iran. Ano ang epekto nito sa mga proyekto ng AFP Modernization Program, lalo na yung mga galing sa Israeli defense companies? Alamin natin yan, kaya i-like, share, at subscribe para updated kayo sa defense development sa bansa. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at paglaban sa mga fake news. June 13, 2025, kinumpirma mismo ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, naglunsad sila ng isang full-scale military operation laban sa Iran, tinatawag na Operation Rising Lion. Ayon kay Netanyahu, ito ay isang hakbang para pigilan ang pagbuo ng nuclear weapon ng Iran, na ayon sa Intel, ay nasa point of no return na. Sa loob lang ng isang gabi, mahigit 200 Israeli Air Force jets ang lumipad papuntang Iran. Target nila, ang Natanz, ang pinakamalaking uranium enrichment site sa buong bansa. Bukod dito, sabay-sabay ring tinarget ang mga critical command centers ng Iranian military at IRGC. Kasama sa nasawi ay sina Hossein Salami, Chief of Staff ng Iranian Armed Forces, at Mohammad Bagheri ng Emergency Command, mga mataas na opisyal na tinuturing ni Israel bilang mass murderers, na may international blood on their hands. Ang Iran, galit na galit. Tinawag nila ito bilang isang declaration of war. Bilang tugon, nagpakawala sila ng mahigit 100 drones papunta sa Israel, karamihan ay na-intercept ng Iron Dome at US forces sa paligid. Nagsimula na ring maapektuhan ang international community. Tumataas ang presyo ng langis, may mga cancelled flights sa buong Middle East, at ang United Nations ay nag-convene na ng emergency session. Pero sabi ni Netanyahu, tuloy-tuloy ang operasyon, as many days as it takes, daw hanggang tuluyang mawala ang banta ng nuclear weapon ng Iran. Ayon sa Israeli intelligence, ang Iran ay meron ng sapat na highly enriched uranium para gumawa ng 9 na nuclear bombs. At ang enrichment ay ginagawa sa mga underground, fortified bunkers. Sinubukan na raw ang diplomacy, pero hindi pa rin tumitigil ang Iran. Kaya ayon sa Israel, wala na silang choice kundi gamitin ang military option para protektahan ang kanilang mga mamamayan. At hindi lang basta airstrike ang ginawa, ayon sa ulat, gumamit din ang Israel ng covert operations para i-disable ang Iranian radars at air defense systems bago sila umatake. Habang ginagawa natin ang video na ito, ongoing pa rin ang Operation Rising Lion. Ayon sa Israeli military, marami pang secondary targets ang tinutukoy sa buong Iran. Iranian proxies sa Lebanon at Syria ay nagiging aktibo na rin. Kaya may takot na baka lumawak pa ang gulo, maging full-blown Middle East war. Ang US ay nagpadala na ng additional naval units sa Mediterranean, habang ang mga bansa sa EU ay nananawagan ng de-escalation. Ngayon, balikan natin, ano ang koneksyon nito sa atin? Simple lang, ang Israel ay isa sa pangunahing defense suppliers ng Pilipinas under the AFP Modernization Program. Unang tinamaan, Elbit Systems. Sila ang gumagawa ng Hermes 900 AVS, long-range patrol aircraft systems, artillery upgrades, at communication equipment para sa Philippine Army at Air Force. Ilan sa mga deliveries na ito ay nakaschedule sa second half ng 2025. Pangalawa, Israel Shipyards, sila ang nasa likod ng Acero-class Fast Attack Interdiction Craft, FAIC, ng Philippine Navy. Yung mga patrol boat na ginagawa partly sa Cavite, ang construction ay dependent pa rin sa supply chain at technology mula sa Israel. Kung lalala ang gulo, posibleng madelay ang export ng critical components, technicians, at spare parts, lalo na kung ma-divert ang military-industrial focus ng Israel sa sarili nilang national defense. Dagdag pa dito, maaaring maapektuhan ang training at after-sales support para sa mga system na na-deliver na sa AFP. Halimbawa, ang mga Hermes drones ay nangangailangan ng regular updates, system calibration, at maintenance na karaniwang ginagawa ng Israeli technicians on-site or via remote link. Kung tumindi pa ang gulo sa Israel, maaaring ipagpaliban o i-prioritize nila ang kanilang sariling defense forces na magdudulot ng kahirapan sa Pilipinas pagdating sa logistics at sustainment.
Isang magandang halimbawa ay ang Atmos 2000 self-propelled howitzers na galing din sa Elbit Systems. Bagamat successful ang unang batch ng delivery at training, may mga follow-up batches pa dapat na darating, kabilang ang ammunition packages, targeting modules, at technical upgrades. Kung maantala ito, malalagay sa alanganin ang combat readiness ng mga bagong artillery units ng Philippine Army. Mayroon ding epekto sa electronic warfare systems at command and control networks na parte ng mas malawak na upgrade ng AFP sa communication infrastructure. Elbit din ang isa sa mga supplier ng mga digital soldier systems, battlefield management systems, BMS, at signal jamming equipment. Lahat ito ay nangangailangan ng uninterrupted coordination at integration support mula sa Israel. At huwag din nating kalimutan na may mga pending projects pa na wala pang Notice of Award, NOAA, pero under negotiation na with Israeli defense firms. Isa rito ay ang mga surveillance equipment para sa coastal and border monitoring, pati na rin ang mga naval weapon systems tulad ng Spike-R missiles na planong i-integrate sa Acero-class patrol boats. Kung magka-trade embargo o may temporary halt sa exports, maaaring ma-cancel outright ang mga ganitong proyekto. Ang isa pang aspeto na dapat tutukan ay ang political perception. Kapag nakikita ng ibang bansa, lalo na ng China, na ang Pilipinas ay heavily reliant sa isang bansa na kasalukuyang nasa aktibong digmaan, maaari nila itong gamiting propaganda point para batikyusan ang ating foreign policy o sirain ang ating diplomatic credibility. Kaya't mahalagang may contingency planning hindi lang sa logistics, kundi pati na rin sa strategic communications. Ano ang pwedeng gawin ng Pilipinas ngayon? Una, dapat reviewin ang risk exposure ng mga critical projects, at pag-aralan kung merong force majeure clauses sa kontrata. Pangalawa, mag-diversify ng defense suppliers. Pwede tayong tumingin sa South Korea, France, o ibang bansang may active defense partnership sa atin. Pangatlo, dapat pagtuunan ng pansin ang local capability development. Tulad ng Cavite Naval Shipyard, kung saan pwedeng gawin ang final outfitting ng FAICs. Habang may gulo sa labas, dapat mas pinapatatag natin ang kakayahan sa loob. Panghuli, makipag-ugnayan sa mga allies, lalo na sa US at Japan, para palakasin ang interoperability at contingency support, lalo na kung maantala ang mga Israeli-made defense systems. So, anong tingin nyo? Dapat bang ipagpatuloy pa rin ang mga Israeli contracts kahit may conflict? O panahon na ba para humanap ng alternatibo? E-comment nyo ang inyong opinyon sa baba, at kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, e-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang defense and security updates tungkol sa Pilipinas at sa mundo. Maraming salamat sa panonood, at kita-kits sa susunod na episode.